are here to celebrate Jesus. Amen? In Philippians chapter 2, verse 10 and 11, it says, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sino dito yung may dila? Pasang kamay. Yan. May dila kayo? You shall confess Jesus is Lord. Sabihin niyo nga. Jesus is Lord. Yun. Sino dito yung may tuhod? Meron ba dito walang tuhod? Kahit sumasakit-sakit na? Sabi dito, every knee should bow. So, what does this mean, mga kapatid? We should surrender our lives to Jesus, our hearts to Jesus, and also at the same time, as we surrender, we lift up His name. So, how do we do that? Paano ba natin magagawa yun? By declaring that Jesus is Lord, as we have said kanina. We have to praise and worship His name. And how do we praise and worship His name? Sa ganito lang ba? Nakatingin ka sa projector? Nakatingin ka sa mga kumakanta? I don't think so, mga kapatid. We have to do something in return of God's goodness. Amen? We have to do something para ibalik sa Kanya kung anong nabigay sa atin ng Diyos. Amen? So right now, mga kapatid, I encourage each and every one of you to clap your hands like this. We have to praise the name of the Lord because He is good, He is great. He is the name above all names. If you really have a
see you high. Amen. Shining in the light of your love. Pour out your power and love. As we sing. If you really have a great God, say hey. Oh. If you really have a great God, say hey. Oh. If you really have a great God, say hey. Oh. If you really have a great God, say hey. Amen. Hallelujah. Really, we really have a great God, church, tama? And now, we continue praising His name because He is alive. And because He is alive, we have had our freedom. Dahil tayo buhay, di na tayo nakatali sa kasalanan. Amen? Di na tayo nagagapin ng kahit anong pagsubok because He is alive. There is so much that we can do because He is alive. So we have to sing with all of our hearts. Amen. Listen. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than words to say. I follow you, Lord, for all. I fix my eyes, follow you. So forever free in the living praise. 'Cause you are our freedom. We lift you higher. Your love never ends. Oh, you are alive.
Amen. Hallelujah. Now that we have declared that He is alive and He is the Lord of Lords, let's take this time na kausapin ng Panginoon and say, Lord, I surrender myself to you, Lord. Bakit? Kasi wala akong kaya kung wala ka. So right now, I am here, Lord. Katagpuin mo ako. I am right here, Lord, weak and frail. But I know that you are God, and you can do all things. I know that you are in control. So now let's sing, church. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. Come on, church, sabay-sabay tayo kumanta. Sing. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I wanna meet you here right now. As I walk now, As I walk now through the valleys, let your love rise. let your love rise above everything. Like the sun shaping Like the the shadow. sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. In my weakness, your glory appears. I want you to sing. I'm not enough. Not enough. Yes, you come. Yes, you come. Will you meet me here Will you again? meet me here again? It's all I want. It's all I want. It's all you want. It's all you want. Yes, Lord, will you meet me here again? Will you meet me
you come, will you meet me here again? Yes, Lord God, hallelujah. 'Cause all you want, once again, church, I'm not enough. Unless you come, will you meet me here again? That's all I want, that's all I want, that's all you want, that's all you want. Will you meet me here again? So God, hallelujah. We praise you, worship you. Let's keep on singing. Let's keep on worshiping the Lord right now. Just pour out your heart this morning to our Lord. Tell Him that we're not enough without Him. Come on, sing it from your heart. Come on, church. Unless you come, Invite the Lord. will you meet me here again? Hallelujah. So all I want, so all you want, will you meet me here again? Sing it one more time from your heart. Not enough, unless you come, will you meet me here again? So all I want, so you want, will you meet me here again? Hallelujah. Abba Father, thank you so much for the privilege that we have, that we can come together as family to worship you, Lord. Thank you so much that we're living in a free country where we can freely express our love to you, Father. Lord, meet us again here. May we continue to feel your presence right now, Lord. May we continue to receive spiritual blessings that you already prepared for your children, Lord. I pray, God, that we're going to have full attention, an undivided attention, so that we can really understand your leading through your Holy Spirit. Holy Spirit, move in this place right now. Kung may mga bagay po kayo na nais iayos sa aming puso, sa aming buhay, move in this place. Kung meron pong may mga karamdaman right now, move in this place. And may each and everyone who are sick right now receive the blessing of healing, O Lord. Kung meron pong kinakapos financially, right now, Lord, katakuin mo po ang kanilang pangailangan in the name of Jesus. Kung meron po may mga relational problem, right now, Father God, I pray na ngayong oras na ito, through the power of the Holy Spirit, magiging maayos ang kanilang relationship. Oh God, kung meron pong nanghihina, meron pong nakakaramdam ng panghihina, hindi lamang sa physical, kundi sa kanilang spiritual, Panginoon, right now, Father God, through your Holy Spirit, palakasin mo sila. Lord, meet us here again right now. May we continue to see your blessing. May we continue to feel your presence. May we continue to hear your leading to each and every one of us, Lord. As we worship together, O Lord, patuloy na mag-glorify ang iyong banal na pangalan because you deserve the highest praise from your children, O God. Salamat po na marami for this privilege, O Lord, for this wonderful time, Lord, that we can express our worship, our praise, our love for you. In the name of Jesus Christ, ito ang aming panalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Let's give God a big applause. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, at sa umaga po ito, muli ay ating pong
tatanggapin ang banal na hapunan, ang tinapay po at ang katas ng ubas na siya pong sumisimbolo sa dugo at katawan ng ating Panginoon. Pagsasapit po ang ganitong oras mga kapatid, lagi po natin tatandaan na ang ating pong tinatanggap na tinapay at katas ng ubas ay hindi po isang literal na tinapay lamang at hindi isang pangkaraniwang inumin lamang. Ang tinapay po ay sumisimbolo po mga kapatid sa katawan ng ating Panginoon na siya pong sinugatan, pinahirapan, sinaktan, mga kaparusang nararapat po sana para sa atin, ngunit ang ating pong Panginoon ang siya pang umako dahil po sa siya ay isang Diyos na mapagmahal sa kanyang mga anak. At ang atin man pong tinatanggap na katas ng ubas ay hindi po isang literal na inumin. Ito po ay kumakatawan sa dugo po ng ating Panginoon na siya pong tumigis na bubog upang tayo pong lahat ay linisin sa ating mga karumihan dahil po sa ating mga nagawang pagkakasala. At sa umaga po ito mga kapatid, bago po natin tanggapin ang mga banal na simbolong ito, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, hilingin po natin sa Diyos na tayo po ay gawing karapat-dapat sa Kanya pong harapan bago po natin tanggapin ang Kanyang pagpapala. Tayong lahat po, yuko po at tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa po sa umagang ito, narito po ang iyong mga anak. Narito po ang iyong iglesia, Panginoon. Kami po ay sama-samang ginugunita, Panginoon, ang ginawang pagtubos ng iyong buktong na anak para sa amin lahat. Ang iyong pagpapadama ng iyong dakila at pusilak na pag-ibig na sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa kabila ng aming mga karumihan, ay pinadama mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapatawad. At iginawad, Panginoon, sa amin ang natatanging regalo. Ito nga po, Panginoon, ang kaligtasan na tinataglay po ng bawat isa sa pamamagitan po ng iyong pagsusugo sa iyong buktong na anak upang lahat po ng kaparusahan na nararapat para sa amin lahat ay inako po ng Panginoong Hesus. Kaya Ama, sa umaga pong ito, muli kami po ay lumalapit sa inyo at kami humihiling ng iyong paglilinis sa aming buong pagkatao, Panginoon. Kung kami man po ay may nagawang mga pagkakasala at paglabag sa iyong layunin, Panginoon, sa iyong kalooban, sama-sama po kaming humihingi ng kapatawaran ng Panginoon at hinihiling po namin na gawin niyo po kaming karapat-dapat tumanggap ng iyong mayamang pagpapala. Nawa, Ama, maging malinis po kaming hahanap sa iyo habang amin po inaalala ang naging katubusan sa ating mga kasalanan. Muli ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ayon po sa aklat po ng Marcos chapter 26 verse 26 hanggang sa mga sumusunod. Samantalang sila kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagtira-perso at ibinigay sa mga lagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Uminom kayong lahat ito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako inom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Nawa po ang lahat ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. And good morning po.
Pwede po ba natin ngitian yung katabi natin? Patingin niya po ng mga ngiti niyo. Pwede ba ngitian niyo po yung katabi? May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po ba kayo na small things matter? Ako po personally, naniniwala po ako sa small kindness. Halimbawa po, nagkakainan tayo sa mga fellowships. Tapos, tayo pong mga youth, or kung sino man pong available, ay nagdi-distribute po ng pagkain tsaka tubig sa iba po nating kapatiran. Di ba po, small act of kindness po siya, pero malaking tulong na po siya dun sa mga taong hindi na makatayo, tapos nahirapan tumayo, mahirapan pumila kumuha ng tubig. Small act of kindness po siya, pero malaki po siyang bagay. O di kaya naman po yung pagbati po natin sa mga kapatid natin or sa mga bisita po natin. Binati niyo po ba yung mga katabi niyo? Pwede pong sabihan niyo sila ng, uy, ang pogi mo naman, ang ganda mo naman. Pogi nga po ba? And small act of kindness po siya, pero nakakabuo na siya ng araw ng isang tao. Nabuo po ba yung araw niya nung sinabihan kayo ng pogi? Diba kahit sino naman po basta sabihin ka, ay ang pogi mo naman, thank you. Ayun po, ganun daw dapat po yung pananampalataya natin. Hindi lang nakikita sa malalaking bagay, kundi pati na rin sa maliliit na bagay na ginagawa natin sa kapwa natin. So I want to share this verse to you from Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. This verse encourages us na hindi lang daw po dapat tayo maging mabuting tao, kundi dapat din po tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi naman po pag sinabing kabutihan, malaki na po agad. Pwede siyang mag-start sa maliit kasi lahat naman po ng malaki, di ba, nagsisimula sa maliit. Tama po ba? Halimbawa po, sumakay tayo ng tricycle or bumili tayo sa tindahan. Tapos sinabihan po natin ng thank you, God bless yung driver po, kaya yung tindera. Di ba po, malay natin yung simpleng act of kindness na pagsabi ng thank you, ingat po kayo, God bless. Baka yun po yung kailangan nilang marinig para ma-lift up po yung spirit nila or mabuo yung araw nila. Kaya may pinagdadaanan silang problema. Tapos may nagsabi sa kanila ng gano'n. Maaalala nila na, uy, totoo pala si Lord kasi may nagsabi sa akin ng God bless. Ayun po. Kung ibig pong sabihin, yung pagiging generous po natin, yung pagiging selfless natin, yung pagiging compassion po natin sa kapwa is dapat maging lifestyle po natin siya sa araw-araw. Di ba kung tunay naman po natin, tunay nga nating mahal si Lord, kung tunay nating mahal si Lord, ay maluwag na sa puso natin gawin yung mga bagay na yan. Amen po ba? Mahirap po ba magsabi ng thank you, God bless? Mahirap po ba? Hindi naman po, di ba? So, hindi naman po hindi sa kung gaano kalaki or kaliit yung binibigay natin or yung ginagawa natin, kundi yung tinitingnan ni Lord kung gaano tayo kasaya ginawa yon or binigay yung kabutihang yan sa kapwa natin. Naniniwala po tayo na kung ano man po yung ibibigay natin sa kapwa natin or kung ano man pong iaabot natin para suportahan ang mga ministries natin sa church, ay ibabalik po sa atin ng Panginoon ng siksikliglig at umahabaw pa. Kaya sa ating pong pagbibigay ngayon, gawin natin ito ng may pusong pasasalamat, mapagbigay at may tiwala na ang ating Diyos ay hindi nagkulang at magkukulang. Manalangin po tayo. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon, na kami po, Lord, ay muling magkakaloob, Panginoon, para suportahan ang mga ministries namin, para suportahan ang church namin, Lord God. Maraming salamat po sa blessings na binibigay mo araw-araw, Lord. Thank you dahil hindi ka nagkukulang kahit isang araw, Lord, walang palya. Nagpo-provide ka, Lord God, ng mga pangangailangan namin. Minsan, sobra-sobra pa, Panginoon. Gabayan mo kami, Lord, sa pag-offer, Panginoon, para sa inyo. Nawa po ay magbigay kami ng papuri sa iyo, Lord God, at tinataas namin ang mga panalangin nito. In Jesus' name, Amen.
kapatid. Sa Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. You face this world and break the silence. We will sing your song, very justice lies. Heaven pour out your glory, oh, heaven pour out your glory. Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. You carry your dreams to the earth, take the kingdom of heaven, women and earth, crying, oh, heaven pour out your glory, oh, heaven pour out your glory. Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. To the far ends of earth we go, our story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go, our story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go, our story must be told. We will not live in comfort anymore. To the far ends of earth we go, must be told. Not live in comfort anymore. Oh, heaven pour out your glory. 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 Christ the Lord, all praise is yours. Christ the Lord, all praise is yours. Good morning po! Good morning! Oh, gising. Praise God. Ayos. God is good? All the time. And all the time? God is good. Praise God. So, September na po. First week na September. Kumusta po ang pasok ng September sa atin? Yes. Nagkapasok na ba si Jo Marichan sa video? Sumilap na ba? Papakita na ba? So, September na po kasi sa Pilipinas po, di ba? Ito yung pinakamahabang Christmas season daw sa buong mundo. Basta pumasok yung bare months hanggang 2nd week, 3rd week ng January, Pasko na sa atin po. So, dapat maging masaya tayo, di ba? Ay, sa ibang bansa kasi nagsisimula ang Pasko, doon mismo sa December. Pero sa atin, smile tayo, maging masaya po tayo. Ngayong araw na po to, nabigyan naman tayo ng isang opportunity and privilege na makapag-share po ng gospel po. So, magpapatuloy po tayo sa ating series na Focus on the One. Ngayon naman po, pag-uusapan natin dito sa Focus on the One po, yung tinatawag natin Breaking the Silence. Ang verse po natin para sa araw na to is makikita po natin sa Romans 10, 13 to 17. Kung meron po kayong mga Bibles, pakibuksan po, pumunta po tayo sa Romans 10, 13 to 17. Sabi po dyan, gaya ng sinabi sa Scriptures, maliligtas ang lahat ng humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya lang, paano sila hihingi ng tulong kung hindi sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi pa nila naririnig ang mensahe? Paano nila maririnig ang mensahe kung walang nagpipreach? Paano may pipreach ang mensahe kung walang pinapadalang messengers?
Sinasabi nga sa scriptures, ang gandang tingnan yung pagdating na nagdadala ng magandang balita. Pero hindi tinanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi ito na Isaiah, Panginoon, sinong naniniwala sa mensahe namin? Kaya nga nagkaroon ng faith ang tao pag narinig niya ang mensahe at narinig ang mensahe pag pinipreach si Christ. Let's bow down heads and let's pray po. Father God, maraming po salamat, Lord God, for this wonderful blessed day, Panginoon. Salamat po sa magandang weather. Salamat po sa bansa po namin to. Salamat po sa opportunity na makapag-gather kami sa lugar na to upang makapag-aral po ng salita po mo. Maraming po salamat, Lord God, at nawa po, Lord God, sa pakikinig po namin yung salita. Kayo po nawaman muna, Panginoon Diyos. Override my preparations, Panginoon Diyos. Speak to your servant. At nawa po lahat ng mga balakid na binabato ng kaaway, we rebuke them in the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, open our hearts, open our minds, speak to us, Panginoon Diyos, individually at sa church as we study your word, Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Ito po ang aming prayer sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina po, bago tayo nagtuloy sa ating Word of God, kinanta po nila yung Break the Silence ng City Point Worship. Kung mapapansin po nyo sa lyrics niya, meron po sinabi doon sa verse 1, we will face this word and break the silence. We will sing your song where injustice lies. Sa verse 2, sinabi dyan, we will carry your dreams to heal the earth. Take the kingdom of God to the broken and hurt. At sa bridge, to the far ends of earth we go, love's story must be told. We will not live in comfort anymore. Maganda yung lyrics. Nakaka-bless, nakaka-move. Pero tanong, makikinig na lang ba tayo or are we going to act on it? Kasi masarap makinig lang. Masarap mag-praise and worship. Masarap nakaka-bless, makapakinig ng mga salita ni Lord. Mga inspiration na ka-motivate. Pero tanong, makikinig na lang ba tayo? Tayo narito lang pa para mag-enjoy, ma-entertain. Yun po ang tanong. Tahimik na lang ba tayo o gagalaw po tayo? Mga kapatid, kung hindi po tayo magsasalita, paano maririnig ang mabuting balita po ng mga ibang tao na nakapaligid po sa atin? Kung mapapansin nyo, ang napakaingay na po sa mundo po natin ngayon. Sa social media na lang, napakaingay na po. Pero tahimik ang simbahan, kung mapapansin nyo. Hindi sila nagsasalita. Tahimik ang mga Kristiyano habang ang mga kasinungalingan ay naglipanan na po sa social media. Ang daming ingay sa politika na lang ngayon, sa mga current events na nangyayari sa atin ngayon. Naglalabasan na ang mga kung ano-anong ginagawa ng mga nakaupo at mga contractor po. Meron din mga fake news. May marami ng tao opinionated ngayon. Maraming taong tama sila. Gusto nila sila masusunod. Pero ang Kristiyano, bakit tahimik? Bakit hindi tayo nagsasalita? Bakit tayo nakatingin na lamang po? Bakit nga ba? Ano ba dahilan po? Natatakot po ba tayo na mabash, na masabihan ng kung ano-ano? Natatakot tayo, nahihiya ba tayo na baka pagsabihan na kung ano-ano po? O feeling nating unqualified po tayo? Kulang sa training, kumbaga parang ganun po. Pero malinaw po sa sinabi sa Romans 10, walang makakarinig kung walang magsasalita. Walang makakarinig kung walang makapagsasalita. Kung Kristiyano po tayo, we have to express our right. Right in terms, nasa linya po ng salita po ni Lord. Kaya ngayong umaga po ito, meron tayong isang katanungan na sasagutin po. Ang question po natin dyan bakit kailangan basagin ang katahimikan at magsalita para kay Jesus? Tatlong points sa pag-uusapan po natin. Maiksi lamang po ito, pero direct to the point po. Unang-una po, bakit kailangan basagin ang katahimikan at magsalita para kay Jesus? Unang-una po, it is the responsibility of our faith.
Nakalagay po yan sa Romans 10:14. Kaya lang, paano sila hihingi ng tulong kung hindi sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi pa nila naririnig ang mensahe? Tama nga naman po. Paano nila marinig yung mensahe kung hindi tayo magsasalita po? Kung tatahimik na lamang po tayo? Kasi po, ang bawat believer po, ang bawat mananampalataya po, ay tinawag. So, every believer is called. Hindi natin pwedeng ipasa lamang ang responsibility ng pag-share ng gospel sa ating pastor, sa mga elder, sa mga deacons, sa mga deaconesses. Huwag natin bayaan ang responsibility na yun. Nang tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, kasama na roon po ang responsibility para i-share po ang gospel po ng ating Panginoon. Di po ba yung huling habilin niya sa Matthew 18 po? Go and preach the gospel to the ends of the earth. So kung pababayaan natin ang pastor natin at mga elders na, limitado lang ang scope na magagalawan po nila. Samantalang tayo po, meron tayong mga trabaho, meron tayong mga eskwelahan, meron tayong mga businesses, may mga connections po tayo. Sila po ba ay nakarinig na ng salita ng Diyos? Sila po ba ay nabahaginan nyo na salita ng Diyos? Sila po ba ay nakarinig na ng salita po ng Diyos? It is our responsibility na ilapit po sa kanila ang salita po ni Lord dahil every believer is called. Every believer is called to share the gospel po. Yun po ang isa sa responsibility ng ating pananampalataya po. Ang ikalawa naman po, true love is not silent. Ang totoong pag-ibig ay hindi po tahimik. Isipin mo na lang po, ang mga taong nasa paligid mo, lahat po sila is nalason, nakainom ng lason, nakakain ng may lason, at ikaw lamang yung merong lunas sa lason na yon. Ipagkakait niyo po ba sa kanila po yun? Kung sinasabi mo mananampalataya ka, ang responsibility ng faith mo, dapat ang pagmamahal mo hindi tahimik lamang. Huwag mong pababayaan na isang tao na kilala mo at malapit sa iyo is mapapahamak po. Kung alam mo ang kasagutan sa problema, alam mo ang lunas sa karamdaman, bakit hindi mo i-share sa kanila? Kung sila sabi mo mahal mo sila, baka puro salita lamang po. Ang pagmamahal po, nakikita po yan sa gawa, hindi na po sa salita po yan. Kung ikaw ay isang totoong Kristiyano, tanungin mo sarili mo, paano ko sasabihin sa tao ito na hindi nadaan yan is maglilid sa kapahamakan? Yan po yung pangalawang responsibility natin ng pananampalataya natin, na true love is not silent. Ikatlo po, if we will not speak, how they will know? Tama nga naman. Paano malalaman ng tao yung mali na ginagawa niya kung hindi ka magsasalita? Ano bang dahilan bakit tayo tumatahimik na lamang? Kasi ang problema po, honestly, personally speaking, kahit ako po, pag nag-share, unang-unang pumapasok po sa akin, nahihiya ako. Baka pagtawanan ako, kasi corny, hindi siya ayos, hindi siya, ano ba ang term ngayon? Hindi in yung pag-share ng gospel po. Baka pagtawanan ka. Kasi yung unang usually nangyayari, nahihiya po tayo. Pero anong gusto mo ba ka mahihiya? Eh kung kaligtasan naman sineshare mo. Yes, napagtawanan na rin po ako sa pag-share ng gospel. Pinagtawanan ako, uy, praise the Lord, ganun, ganun. Naranasan ko rin pagtabuyan ako na mag-share ng gospel dito po sa bandang phase 1B ng kabataan pa po. Talagang postura po tayo, naka-gel pa. Mag-share ng gospel. Talagang forma. Yung Bible po, talagang may mga bookmark pa. Pagkatok sa bahay, kaharap ko yung nanay, hindi namin kailangan ng gospel niya. Pinalayas ako. Lalo pala sa gate, pinalayas na. Mahirap mag-share ng gospel. Hindi ko sinabing madali. Pero kung titignan lang natin po yung hirap na yun, at i-compare natin sa puntahan ng pinag-share ng gospel po natin, ay mas gustuin ko na mahirapan ako. Kesa naman mapahamak po yung tao pag-share ko ng gospel. Kaya po isipin natin, i-weigh natin yung consequences. Para kang bibili ng kwan. Example, para kang bibili ng insurance.
Kasi ang tao ayaw bumili ng insurance kasi pino-compare na yung presyo versus sa cost. Presyo-wise, price-wise, insurance premium mahal siya. 5,000 a month, 7,000 a month. Pero kumpara mo yun sa cost na ma-hospital ka. Yung premium mo na 5,000, kalahating araw lang yung sa hospital. Eh paano kung 3 araw ka sa hospital? Ano mangyayari sa'yo? Kasi ganun po, comparison lamang po ito ang price versus cost. Price ng pagpapahiya sa cost ng kaluluwa ng tao pagsisyara ng gospel mo. Mamili po tayo. Eh paano kung kapatid mo yun? Paano kung pinsan mo yun? Paano kung magulang mo yun? May iya ka po ba? Pag sinare mo yung gospel sa kanila? Kung alam mo ang pupuntahan is impyerno? Think about that. Weigh the price versus the cost. Mapahiya, pagtawanan, o kaligtasan ng iyong mahal sa buhay ko. So that is the responsibility of a faithful Christian. Unang-una po, every believer is called. True love is not silent. And if you will not speak, how they will know. And second is, bakit kailangan natin maging magsalita po para kay Christ is the reality of destruction. Katotohanan ng destruction po. Sa Romans 10:13, gaya na sinabi sa Scriptures, maliligtas ang lahat ng humihingi ng tulong sa Panginoon. Kasi po sa Kristiyano po, dito po kasi sa mundo, iba po tayo. Tayo narito sa mundo, pero hindi tayo nagrito sa mundo. Sa mundo po kasi makulay, sinasabi nila. Pero sa Kristiyano po, dalawa lang po. Isang tama, isang mali. Kaya sinadabi po natin, being Christian, there is no neutral ground po. Kung totoo ang kaligtasan, totoo rin ang kapahamakan. Kung totoo ang langit, totoo rin ang impyerno. Kung totoo ang anghel, totoo ang demonyo. Which ang ginagawa po ng kalaban, ibineblurred po yun. Yung mga mali, para pinapakitang maganda siya, tama siya. Nakikita naman po natin sa social media na nangyayari. Binabago ng demonyo, dinideceive. Kasi nga po ang kalaban, sabi sa John 10:10, di ba? The thief come to steal, kill, and destroy. Kinukuha po niya yung tinatanggal niya yung tama, ginagawa ng mali yun sa paningin ng tao. Pero yung tama, parang pinapaganda niya, parang pinapa-accept niya. Alam naman po yung nangyayari ngayon. Yung tao na lalaki, pinipilit na siya yung babae, pinipilit siyang lalaki. At nag-i-insist sila na tawagin silang he or she, which is mali-mali. Pero tinatanggap ng mundo. Tayo sa Kristiyano, wala tayong neutral ground. It's either you are saved or you're not saved. Tanda po natin, hindi tayo pwedeng nasa gitna lamang po. Para ka nagdadrive sa highway po, di ba? Pag napapansin nyo sa mga nagdadrive, may linya sa gitna. Ibig sabihin, bawal pumunta ron, bawal pumunta sa kabila. Nagtatravel sila opposite directions po. Ganun po tayo. Pag nasa tama tayo. Ganun, huwag tayong lalagay sa gitna. It's either left or right po tayo. Yeah, walang neutral ground bilang isang Kristiyano po. Ikalawa po, we have a sacred obligation to tell about the gospel. Katulad na sinabi ko kanina, ang huling utos ng Panginoon bago siya umakyat sa mga apostles niya, spread ang gospel. Unahin po natin ang pamilya po natin, then yung mga mag-anak po natin, then yung mga kakilala po natin. Huwag po natin pabayaan na hindi mas-save ang mga pamilya po natin. Kaya nga pamilya po natin sila, unahin po natin sila. Kasi parang isang tao yan na naliligaw sa mundo na, pero ano yung daan? Pag pinabayaan po natin yung tao yung naliligaw sa mundo na naglalakad at mapupunta sa bangin, bakit hindi natin sa pipigilan po? Anong dahilan? Nahihiya po tayo. Natatakot masabihan na kung ano-ano. Eh kung uunahin po natin yung mga pride na yan, wala pong mangyayari. Magsasuffer po ang mga mahal natin sa buhay. Huwag po nating hayaan magsuffer ang mga mahal po natin sa buhay. Okay na katulad sila ko kanina, okay na mapahiya.
kung makikita natin, makakasama natin sa langit yung mga mahal po natin sa buhay. Di ba mas maganda yung reunion na kikita-kita kayo sa langit? O makikita nyo na isa, uy, bakit si tatay, bakit si kuya, na wala rin ito na siya sa impyerno. Isipin po nyo, buhay na walang hanggan ang kapalit ng pagtanggap sa pagpapahiya po sa atin. Hindi madaling mag-share ng gospel, alam ni pastor yan. Alam ng mga elders yan. Alam ng mga dikos na mga dikones yan. Hindi madali. Mahirap siya. Pero tatanggapin natin yung hirap para sa ikakaganda ng kinabukasan ng mga mahal po natin sa buhay. Minsan po kasi nangyayari, nahihiya tayo magsalita kasi mapupulaan tayo. Kasi iniingatan natin yung ating estado ng buhay, yung ating sitwasyon, yung ating posisyon. Pero kung titingnan natin, temporary lamang naman po yun eh. Hindi nyo madadala sa langit o sa kabilang buhay. Yung mga posisyon dito sa earth, yung pag sinasabing ikaw sa attorney, doctor, manager, engineer, hindi mo madadala yun eh. Kasi hindi naman tatanong sa ni Lord eh. Anong ginawa mo? Engineer. Anong ginawa mo? Doctor. Ang tanong is, ilan ba na-share mo ng gospel? Kasi napakagandang pakinggan pag sinabi sa atin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Hindi sinabi, well done, my good and faithful engineer. Well done, my good and faithful doctor. Well done, my good and faithful servant. Magandang pakinggan po yung pagsasalubong sa atin ng Panginoon. Ganon na sasabihin sa atin. Well done, my good and faithful servant. Yeah, we have a sacred obligation to tell about the gospel. Ikatlo, bakit po tayo nagkakaroon ng hiya is we need to pray for our spiritual eyes to be open. Kasi kung makikita po natin yung eternal destiny ng mga mahal natin sa buhay, hindi na kailangan po tayo napilitin na mag-share ng gospel po. Minsan po kasi as a Christian, akala natin ang impyerno is parang napapatudla natin sa TV, nakikita sa cartoons, pero kung babasahin po yung mabuti at nag-pray po tayo ng discernment through the Holy Spirit, makikita natin yung ang impyerno po is napakasamang lugar. Imagine this, di ba kung nabasa niyo yung story ni Lazarus sa rich man, yung rich man napunta, hindi pa sa impyerno yun, nasa Sheol pala yun. Pero mapapansin nyo, nag-heighten ang kanyang senses. Kasi nakita niya sa malayong lugar, yung si Lazarus kasama si Abraham. At nararamdaman niya yung init, uhaw, pagod. Imagine that habang buhay mo mararamdaman yung init. Hindi lang basta-basta init, init ng apoy. At mapapasok ka, mararamdaman mo yung paso na hindi ka mako-quench, uuuhaw ka. Heightened ang senses mo. Heightened ang senses po natin. Hindi siya, at talagang mararamdaman mo. Ang masakit doon, hindi tayo mamamatay. Meaning, isipin mo lang, araw-araw ka nasusunog, nararamdaman mo yung paso. Yung uod lumalabas sa katawan mo, nararamdaman mo. Pababayaan mo ba ang mga mahal mo sa buhay na maranasan yun? Kasi huwag tayong papadaya sa kalaban na sinasabi, chill sa impyerno. Maganda sa impyerno, maraming alak sa impyerno. Hindi mo totoo. Nasa Bible po, dinescribe anong mangyayari. Yun lamang po sa Sheol pala yun, wala pa sa impyerno. How much more doon ka na sa impyerno? Sa impyerno po, wala pa pong mga nakalagay po doon. Wala pa mga demonyo doon. Mapupunta lamang ngayon pa sa Judgment Day. Meaning, sasama kayo sa mga demonyo sa impyerno. Pababayaan yung pumunta ang mga mahal nyo sa buhay kasama ang mga demonyo sa impyerno para mag-suffer habang buhay sila. Huwag po. Kung mahal po natin yung mga mahal sa buhay, we have the sacred obligation to tell them about the gospel. So that is part 2 of reality of destruction, non-neutral ground. We have a sacred obligation to tell about the gospel. And we need to pray for our spiritual eyes to be open. At ikatlo po, and last point, bakit kailangan natin maging basaging katahimikan pagsalita para kay Christ is
There's a power of proclamation po. Romans 10:17. Kaya nga, nagkaroon ng faith ang tao pag naririnig niya ang mensahe at naririnig ang mensahe pag pinipreach si Christ. Ang gospel po kasi has the power to save people. Ang problema po sa atin ng nangyayari katulad po, personally speaking po, naranasan ko na rin po, kaya nahihirapan na mag-share ng gospel is hindi po ako qualified, hindi po ako trained, hindi po ako ready. Pero ang power po ng pag-share ng gospel, wala po sa nagdi-deliver. Nasa word po mismo. Nasa gospel po mismo. Hindi yung sa galing ng delivery, hindi yung sa galing ng messenger, kundi nasa power po na salita po niya. Nakalagay po sa Romans 1:16-17, buo ang tiwala ko sa magandang balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ. Una sa mga Jews, tapos sa mga Gentiles. Pinapakita kasi ng magandang balita kung paano tinanggap ng Diyos ang tao dahil sa faith. At wala ng ibang paraan pa. Gaya na sinabi sa Scriptures, ang tinuring na Diyos matutuwid dahil sa faith ay mabubuhay po. So wala na iba pong paraan para maligtas po, kundi our true Lord Jesus Christ po. There's power in proclaiming the name of our Lord Jesus Christ. Huwag po tayong mag-alala kung akala natin hindi po nakikinig o hindi tumitimog ang salita po ng Diyos. Tayo po ay magdadala lamang po. Hindi po natin trabaho ang mag-convert. Trabaho po ng banal na Espiritu yun. Ang sa atin po, mag-share lahat tayo ng gospel. Hindi natin alam, baka ipinag-share na natin ng gospel, bukas sa makalawa ay tumanggap. Eh paano po kung nahiya tayo mag-share, tapos bukas makalawa namatay? Ano pong nangyayari sa tao? Isipin nyo, ay nahihiya ako mag-share ng gospel, bukas na lang. Ang problema, hindi na nagising. Paano na yun? Kaya huwag natin palampasin ang opportunity po na mag-share ng gospel. Hindi po wasted time, hindi po wasted effort ang pag-share po ng gospel. Ang gospel po kasi gospel is like a seed. Kung makikita nyo sa Luke 8:4-15, yung magsasaka at saka po yung parable na seeds, kahit maliit na butil po, pag tinanim natin yan, over time, tutubo po yan. Kasi maaaring gagamitin Diyos tayo mag-share, pero iba yung papadala ni Lord para magdilig po. Iba yung gagawin ni Lord para magpalago po. Yan, tanam natin, magtanim tayo ng magtanim po. Kung bagay maghasik tayo na maghasik na salita ng Diyos. Dahil hindi natin alam kung sino tatanggap doon, kung tumanggap sila, praise God. Dahil si Lord ang gagalaw once natamnan na ng gospel po yung tao niyo. At letter C, we have to share Jesus and let God work. Ang isinashare po natin ng Panginoong Hesus at pabayaan natin si Lord na gumalaw po doon. Yung salitang sinasabi na simple lamang, Jesus loves you. Akala natin walang dating yun. Pero paano yung pinagsabihan natin is talagang hirap na hirap pala at maraming problema po. When Jesus loves you, nakakatanggal po yun ng pagod, emotionally, spiritually po. Kasi hindi mo malam baka yung tao yun is natin ang pinagdaraanan no? Pero said that Jesus loves you, Jesus cares for you. Napakalaking impact na po yan. Kaya huwag tayong mahihiya magsabi po ng ganon. Sabi nga po, madali sa pag-share po ng gospel, hindi nga po madali. Pero meron po kayo share na guidelines in how to share the gospel. Ito po yung sinasabi natin, the ABC of sharing the gospel po. Unang-una po dyan is letter A, admit. Nakita po natin yan sa Romans 3:23. Acknowledge that all people are sinners and fall short of God's glory, making them unable to save themselves. Which is totoo naman po. Alam natin na tayo makasalanan po, na hindi tayo makakarating sa standard ng Diyos. At through Lord Jesus Christ na tayo makakarating po sa standard po. Ikalawa is believe. Believe and trust in Jesus Christ, God's Son, who died on the cross to pay the penalty for your sins and was then raised from the dead. Romans 10:9-10 and John 3:16-17. I'm sure alam yun, John 3:16.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish and shall have eternal life po. Paniwalaan po natin. At ikatlo po, confess. Declare with your mouth that Jesus is Lord and express your faith in Him for salvation. Mark 1:15 po. ABC lang naman po share ng gospel. Hindi naman kailangan komplikado po. So, ang tanong ngayon, in conclusion po, bakit kailangan mong basagin ang katahimikan mo para kay Jesus? Unang-una, dahil may responsibility tayo, dahil may realidad ang kapahamakan, dahil may kapangyarihan sa pagpapahayag po. So, as a Christian, pag inabayaan mo natin na tayo tahimik lamang dito sa mundong ibabaw po, ito na sa San Pedro, ito na sa atin, darkness will prevail. Pero kapag nagsalita tayo, the light of God shines through us. Huwag po natin palampasin na hindi tayo mag-share ng gospel po. Ngayong linggo po to, I challenge you para gawin po yung mga bagay na ito. Kung tayo ay nasa social media, which is alam ko naman po, at 99% dito nasa social media, mag-post tayo isang Bible verse para po sa ating social media po. Tapos mag-invite tayo ng mga kakilala natin sa office, sa school, sa church, sa work dito sa church po. At i-share po natin simple testimony natin, ABC po. At ipanalangin po natin, try natin, gawin natin, ipanalangin ngayon din ito, yung 3 tao na gusto natin share ng gospel po. Mag-reach out tayo sa kanila at i-share po natin yung gospel sa kanila. Kahit isa doon sa 3 naman po. As I close, I want to recall the lyrics nung sinabi sa Break Your Silence. We will carry your dreams to heal the earth. Take the kingdom of God to the broken and hurt. To the far ends of earth we go, love story must be told. We will not live in comfort anymore. We will not live in comfort anymore. We will carry your dreams in call to action. We will carry your gospel kung saan kami naroon to heal the earth. Dahil ang mundo po ay may sakit, ang si Jesus lamang po ang makakagamot sa sakit na ito. Take the kingdom of God, i-share po natin sa kanila to the broken and hurt. Lahat po ay naging broken, lahat po ay hurt. Ang makakagamot na po ang Panginoong Jesus. To far ends of earth we go. Love story must be told. We will not live in comfort anymore. Hindi na po tayo basta uupo lamang dito sa church, makikinig na salita, then uuwi na lamang po. Yung mga napakinggan po natin, i-share po natin. Dahil hindi natin alam anong mangyayari bukas, makalawa, next week, or next year sa taong mahal po natin. Kung sinasabi mo, mahal kita bilang kaibigan, mahal kita bilang kamag-anak ko, mahal kita bilang kapatid sa dugo, i-share ko ang gospel sa'yo. Huwag mong palampasin yung pagkakataon po. Hindi natin alam ang mangyayari bukas po. So that is ang mga kailangan po natin. Bakit kailangan natin basagin ang ating katahimikan para kay Lord Jesus po. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this wonderful morning. Thank you, Lord God, sa reminder niyo po na kailangan po na hindi kami tahimik. As a Christian, we have to shout your name. We have to deliver the good news to others. We have to share the good news sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon Diyos. Lord, I'm praying, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, that you will empower all of us. Fill us, Lord God, with the Holy Spirit, Lord God. Tanggalin niyo po yung hiya, Panginoon Diyos, yung pride, Lord God. Nakakahinder po para magsalita kami tungkol sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, gamitin niyo po ang bawat isang narito, ang mga paa po namin, mga kamay po namin, ang mga bibig po namin para mag-share ng gospel po niyo, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God, to reach out sa mga taong sinasabi namin mahal namin sila. Lord, help us, Lord God, to put that love into action, to reach out to them, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God, empower us, Lord God, to give glory to your name by sharing the gospel to others, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God,
to be ready to be used for your kingdom, to share the gospel to the ends of the earth. Saan niyo pa man po kami dadalhin, Panginoon Diyos. Help us, Lord God, to give always. Help us to glorify your name. And help us, Lord God, to point others to you, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God. In the name of Jesus we pray. Amen. Holding on to your word. It's a light in the dark, the hope for my heart. Seasons come, people change, but you're there at the start. Won't leave at this point. And when my heart fails in the faith I know, I find strength in you. You sustain, you sustain in the middle of it all. You remain the same through the rain, through the rain. You sustain, sing you sustain, you sustain, you sustain, you sustain in the middle of it all. You sustain in the middle.
the Lord. Sa pangwakas po ay tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli po ay nagpapasalamat kami sa inyong pagsama, sa inyo po Panginoong pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na narinig po Panginoon kayo sa aming kalagitnaan. Damang-dama po namin sa pamamagitan ng bawat isa Panginoon na aming mga kapatid sa mga mensahe ng awit at sa mga patuloy Panginoon na pagbibigay niyo sa amin ng lakas na kaya nga Panginoon kami narito ngayon. Kami po Panginoon ay sama-samang nag-alay ng papuri, pagsamba sa inyo po Panginoon at pagpapasalamat. Tuloy nga po Panginoon na sa oras na ito Panginoon kami ay muli ay nagagalak dahil nagtagumpay muli Panginoon ang gawain ito. Para Panginoon kayo ay amin po Panginoon mapasaya. Nawa po Panginoon na luwalhati namin Panginoon ang inyong kaharian sa pagkakataong ito Panginoon. At tunay nga po Panginoon na sa mga may participation Panginoon sa mga kabataan. Salamat po sa patuloy na paghahari niyo sa kanila. Na ito po Panginoon ay kanilang sinasagawa para Panginoon sa ikapupuri at ikalulugod Panginoon, ikalaganap ng iyong mga salita Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagbibigyan niyo ng lakas sa mga kapatiran na naririto. Patuloy na ipinaglalaban Panginoon ang iyong mga turo at aral. Kung kaya nga Panginoon, kami Panginoon ay patuloy na sa inyo ay nagtitiwala sa bawat araw Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga salita ninyo na muli ay nagpaalala sa amin na hindi po Panginoon kami dapat manahimik o kami Panginoon ay makinig na lamang. Kundi Panginoon, salamat sa tinuturo ninyo na dapat Panginoon kami ay magmalasakit sa bawat kapatid namin, sa bawat kamag-anak, sa bawat kaklase o sa bawat katrabaho Panginoon, na ibahagi namin ang inyong salita Panginoon. Dahil Panginoon, kami Panginoon ay inyong tinawag. Kaya Ama, salamat po muli sa pagpapalaala niyo na nawa. Bigyan niyo kami ng lakas upang alisin namin, Panginoon, ang mga nagiging sagabal para kami, Panginoon, ay makapagpahayag ng inyong mga salita. Tuloy nga po, Panginoon, na inyo kami, Panginoon, bigyan ng tapang upang yung Panginoon aming naranasan kung paano namin kayo, Panginoon, tinanggap at kung paano namin kayo pinamumuhay at paano nyo kami, Panginoon, pinagpala at binago sa aming buhay ay may share namin, Panginoon, sa lahat ng tao. Salamat po, Ama, sa inyo po, Panginoong pagkakaloob sa amin ng lakas. Kaya, Ama, sa oras na ito, aming ibinabalik sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat po, Panginoon, ng pagpaparangal at pagsamba. Bilang, Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil muli kami mamumuhay ng ang inyo po, Panginoon, mga salita ay aming bawang sa linggo. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, pinagtatagbilan namin sa inyo ang bawat isa na naway ingatan niyo po sa lahat ng aming ginagalawan, sa lahat ng aming mga daraanan, sa aming mga sasakyan naman. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang masaganang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, at ang kapangyarihan nagmumula sa kataas-taas ng Diyos Ama ang sumaating lahat nawa, mula ngayon at magpakailanman. Amen.